Hi guys, mga idol sa inyong tanan. Andito ako ngayon sa Karkainen. Hinihintay ko si Nico and Anika. Kagaling ko lang ng trabaho pero dumiretso ako dito kasi meron kaming bibilhin for Anika guys na we think it would be good na meron siyang ganun ngayong summer. Kasi dati talaga sa Castari, meron siyang ganun. Merong ganun doon na sobrang natutuwa talaga si Anika kapag andoon siya guys. So, siya lang naman ang isa ng anak ko guys, kaya lahat pagbibigyan ko. So bibilhin ko yun today, and dala ni Nico yung Isuzu na sasakyan, yung sasakyan ng kanyang kapatid, para mabitbit din namin ngayon yung bibilhin namin. Hindi pa kami nagla-lunch guys, kaya kakain muna tayo dito sa Coffee Fresh. So, hinihintay lang namin yung order namin. Burger lang yan sa akin, tsaka kay Anika. Tapos kay Nico is yung Lohilaw tanen daw sa kanya. Tapos may masamang nangyari sa akin guys. Ayun, yung ketchup. Tumapon lahat sa t-shirt ko, but it's okay. It's okay. Sabi pa ni Anika, hi ta. No worries. Okay lang yun. Yeah. Gutom na gutom rin ako kasi hindi pa ako kumakain. Galing ng trabaho. Hindi ako nag-lunch doon guys. Kasi maaga din ako natapos today. Tapos na kami kumain guys. Busog-lusog na. So, pupasok na tayo dito sa loob ng Karkainen. Kasi dito sa loob natin yung bibilhin. Ang ganda ng mga gamit nila sa kusina guys. Oh. Ganda ng mga gamit talaga guys, pambahay dito ba. Wala tayong pambili no. Tsaka wala tayong lalagyan ng mga ganyan sa bahay. Dito na tayo sa likod ng Karkainen guys, sa kanilang No to Varasto. So, dala ni Nico yung Isuzu guys, kasi hindi pa niya magkasya sa sasakyan ko kasi malaki. So, i-assemble namin yun para merong laruan sa bahay si Anika. And makikita niyo yan mamaya. So, ang ganda pala ng ano nila dito. Oh, storage nila. May mga bangka din sila doon guys. Oh. Pero wala mang dumpster site dito guys. So, hinihintay lang namin na magbukas yung door. Tapos, hatid na nila dyan yung in-order namin. May mga carpet sila doon. Oh, daddy. Is that carpet? Are they throwing it? Huh? Maybe they're throwing it. Have you seen the carpet? Yo, if it is free, then I can take it. Ang daming carpet andoon, oh. So, yan. Hinihintay lang namin, guys. Tag-open na yung kanilang storage. Ah, malaki nga siya. Yeah. So, ito yung tatrabahuin ni Nico. So, pala ito kasi puto. Ayaw mga mama. So, yan na. Ah. So, yan na, guys. Mabigat pala siya. It's 16 kilograms, fills 15 kilograms, 50 kilograms, almost, more than 100 kilos pala ito. Sobrang bigat. Yeah. So, makikita nyo yan mamaya, guys. Ano yan? So, gustong gusto ito ni Anika. Kaya, binili talaga namin. Di bali na guys, yung kinita ko ngayong araw na to kasi linggo naman ngayon, bawi na dyan. Kasi dito naman ang trabaho kapag Sunday, double pay. Kaya okay lang guys, para kay Anika. Tsaka para sa amin din guys, kasi tawag nito, pwede din kami dyan, hindi lang para kay Anika. Open na rin yung Putarha Mymala, yung garden center dito sa Karkainen guys. Titingin lang tayo dito ng mga binebenta nila, and kapag nakakita ko dito ng strawberry na mas cheaper compare doon sa Tokmanni, dito tayo bibili. Pero pag hindi naman, doon tayo bibili sa Tokmanni. So marami na sila ditong mga perennials na naka-display, like yung mga roses, mga anong tawag nito, kuivu. Ito yung mabaho na bulaklak. Pero maganda siya. Ano kayang meron doon? Tingnan natin doon. Anika, let's go this way.
Ito guys, mga sticks siya tingnan, pero mga perennials yan siya natanim. Hahanap tayo ng ano, pwede nating maitanim. Tingnan natin dito. Ito, meron silang rhubarb guys. Napakamahal ng rhubarb. Mga mamahaling tanim talaga yung meron namin sa bahay. Kasi ano yun, si Lola ang nagtanim na. Tapos meron din silang mga grapes. Ano ito? Taka. Ano? Riveria Phenomenal Ventili. Kaka-open lang talaga nila kasi yung mga ibang display nila andun pa sa mga cart. Oh. Wala pa sila masyadong mga blooms. Balik tayo dito kapag sobrang marami ng blooms guys kasi napakagandang tingnan. Ito mga berries, ito is black currants. So dito guys, meron silang binebentang sibuyas. Magtatanim ba tayo nito? Naka 30% siya. Bili siguro tayo guys para itanim natin dun sa garden. Yeah, naka 30%. Ito malalaki. Sige, bili tayo nito. So ito yung mga patatas nila guys na seedlings. Pero ano, tawag nito. Ganito oh, mga patatas guys. So meron na tayong seeds sa patatas. Mahal man dito guys, 17.50 ang per pack. Mas mura yung sa Tokmani. So dun tayo sa Tokmani bibili. Ayan, at least na compare natin yung price. Ito kasi yung polka na strawberry guys. Yung finish na strawberry na sobrang matamis talaga siya. So ito yung kanyang binhi. Magtatanim tayo niyan. Hindi pa tayo makaka-harvest this year. Siguro next year pa. But it's okay. At least meron na tayong matatanim. Pero doon tayo sa Tokmani bibili kasi mahal ito. 17.50. Sobra ng 5 euro. Pero ito naman is ano naman ito, per bundle. Per bag ito. Sige, bili tayo nitong onions. Isa lang siguro na bag. Ay, 2 bag na lang. 2 bag nito. Yeah, meron silang cherry plant dito, oh. Oy. Maybe we can plant like that next time. Ito naman is yung mga cherry blossoms. Wala pa sila masyadong mga guys, na mga blooms na tawag nito. Pang lang yung kanila, mga perennials, itong mga andito, tsaka yung ibang summer na flowers, yung mga orvoki or yung violets. Sobrang daming lupa kasi spring pa naman, kaka-start pa lang talaga pag open itong garden center. Pero tingnan natin tong mga orvoki or itong mga violets that they come in different colors. Andito na kami sa Tokmani guys. Hinahanap ko yung nakita ko last time na yung para sa strawberry na pag magtanim nga. Lahat composter. Hindi tayo kailangan yan. Wala na yung mansika dito guys, or yung strawberry. Naubos na. Mura lang kasi yun, 12 euro something lang ba. So ito na guys, 2, 4, 6, 8, 10 siya. 12.99. So mas mura dito. So ito yung bibilhin natin. Tapos yung polka. Yeah, kasi ito yung matamis talaga siya na tapos yung malalaki siya na
strawberry, yung bilog-bilog talaga siya guys. So ito yung gusto ng mga Finn. Ito din yung gusto ni Anika. Tapos yung strawberry guys, kapag tinatanim mo siya, kailangan mo siyang ilagay sa taas ng verho para wala siyang kaagaw na mga damo. So kailangan natin ito. I think isa lang kasi kasya na to. Yeah. Ganyan dapat ang pagtanim ng strawberry guys. O nakabed siya ba. Ito ang maganda kasi hindi magsistay ang tubig. Lulusot yung tubig. Meron namang nito yung plastic talaga. Pero yung hindi siya lulusot ang tubig ba hindi maganda kasi malalata yung strawberry kapag nababad sa tubig. So, bili tayo nito. Magpunta ako dito ng Lidl guys kasi bumili ako dito ng ibang seeds. Tapos meron akong nakita na gusto ko rin ipakita sa inyo na dito din sa Lidl nagbebenta din sila ng mga Haviki din talaga. Tingnan natin. €2 daw ito guys, yung per box. Ano ba dito ang maganda? Actually hindi ko alam eh. Itong isa is merong mga apples. So, ito pwedeng gawin natin siyang tomato sauce. May pangsabaw. No? Kuha tayo ng isa kasi €2 lang naman. Tapos alam niyo kapag hindi ito mabenta, itatapon na nila ito. Mas maraming laman yung isa ito. Ito na lang siguro. Yeah, para mapakinabangan natin. Kasi ang daming cherry tomatoes. Ito naman ang laman niya is mga peppers. Tapos merong yung mga ket-ket. Daming tawag nito. Potatoes. Ito na lang kunin natin. Kasi ang naisip ko dito, pwede naman namin yung pansabaw. May patatas din. Tapos may sibuyas dahon. May apples din. Yeah, ito nang kunin natin. €2 lang daw eh. Andito pa ako sa Lidl guys. So, ito yung laman o ito yung may pak choy. Pwede ito pang sabaw. Uy, meron kaming sa bahay. Yung karne nang galing sa Haviki. Tapos ito mga cherry tomatoes. Pwede ko itong gawing. Ang gaganda pa guys, oh. Diba? Tapos merong apples, merong sibuyas dahon, merong ding patatas. Pang sabaw talaga, tapos may saging din, oh. Gagawa ako ng pagkain gamit tong lahat na dito sa loob ng box, guys. Let's see ano magagawa natin. First time ko bumili dito, guys. Ayan, oh. Meron pang natira doon na 5 boxes. Ang tawag nila dito sa Lidl is hookah ale. Or yung waste din yung another term. Yung hookah is waste din yon or patapon din yung ibig sabihin nun guys. So, ito meron akong naiuwi na worth €10. Hindi na rin masama, diba? Kaysa naitapon nila ito sa basurahan. Pakagawa ako ng sabaw nito guys. Yeah. Sulit din. Doon pala sa Tokmani kanina guys, nakita namin yung nanay ni Nico nandoon siya. Sabi niya, dito ka rin. Sabi niya, nag-shopping kami ni Anika. Sabi ko, yung pinamili ko lang naman is yung sombrero ni Anika guys kasi mainit na dito. Yung sombrero na pang summer. Tapos yung, tawag nito yung mansika or yung strawberries na itatanim ko. Tapos yung, para siyang trapal guys na ilalagay sa taas. Papakita ko sa inyo. Kapag nalagay ko na yung mga strawberries doon sa field guys or doon sa garden. Tapos yun, nag-bye-bye na rin kami. Kaya dumaan na lang kami dito din sa Lidl guys kasi ubos na rin kasi yung tawag nito, yung aming nga yun? Yung cheese. Yung cheese lang talaga ang sadya ko ay nakita ko yan. So, binili ko na lang din. Sulit din, guys. Ang tinanong ko yung staff ng Lidl kung everyday ba sila merong Haviki. Sabi nila, depende daw kung meron daw pwedeng ilagay sa Haviki. Ayun. Tapos, tinanong ko rin, anong ginagawa nyo kapag hindi siya nabibenta? Tinatapon na daw siya diretso kung wala daw talagang mabibenta. At the end of their shift, kapag magko-close na yung store. So, di ba napakasayang. So, meron pang 5 boxes na natira doon, guys. I hope na mabenta yun. And merong bumili doon. Kasi napakasayang, €2 lang din naman yun. Almost the same lang din yun nang nabili ng friend ko na si Katrina doon sa Prisma.
So, almost the same sila ng boxes nung sa Prisma, guys. Hindi pa ako nakakita sa Prisma, pero kapag meron akong time, I'll try to check. Kasi meron din Prisma dito sa amin, kaso malayo siya galing sa bahay. But, kung meron akong oras, dadaan ako and check natin kung meron talaga dito din sa amin na Prisma. Kasi yung kina Katrina, doon yun sa Tripla, sa may Helsinki na Prisma na store. Pero dito sa amin, hindi pa ako nakakita. But we'll try next time. Daanan ko muna tong Mr. Bean dito, guys. Saan naman kung sinina? Uy, kaupo naman tayo. Pero tingnan lang natin. Hindi natin mag-expect. Yan. Ay, ang lagi na siya ay. Sa kaya sulod ani, guys. Tara na to, be. Hala! Guys, daghan nagpatatas. Uy! Kuhaon na to ng patatas ka atong itanom. Oh my God, gadaghag patatas. Puro man patatas ang sulod sa akong mga basurahan diri, guys. Naunsa naman ni. Pero may patatas, guys. Kunin ko yung patatas siguro. Pero saan ko ilalagay? Wala akong lalagyan. Uy, lalumra ba nilang basurahan? Mashoot ko diri, guys ba? Ito lang siguro. Ay, di makaabot. Ano? So, wala kadagan. Ari, di makaabot diri. So, ganin. First, guys, di ko kaabot. Tabang, guys. Guys, bugat, guys. Di na ako matumba. Hala, uy. Sayang nga, mga patatas. Uy, akong itanom. Aray. Sorry, nag-uyog-uyog ang kamera. Di na ko siya kabot, guys. Ay, turao ka ng mga patatas ba? Lalo man kay, guys. Di man ako siya matumba. Isudaan yung putota, guys. Uy, tiligid ko kaabot. Si Julie kay tangkad, manggod siya. Maabot niya maski pag unsa kalalom ng basurahan. Bugat pa jud kaayo, guys. Bugat naman sa akong pasyente. Uy, daghan kig sulod na patatas. Pero kumuha ako ng 2 bags lang ng patatas, guys. Yun lang ang kinuha ko. Kunya, guys. Familiar mo, ani. Balik na pod ko diri. Wala may tao diri. Ay, pero kung may tao, okay lang. Tanawon lang man ako ilang basurahan. Ay, wala. May sulod, guys. Itom ang bag. Dito sa pikas. Kuan na ni. Kabalo mo unsay sulod. Ang laman noon is yung orange. Kasi meron silang juicer din dyan sa loob. Wala, uy. Wala tayong maasahan dyan. Uwi na ako ng bahay. Uwi na kami ng bahay, guys. Kasi wala tayong maasahan dyan. So, failed. Pero meron pa rin tayong patatas. Okay na yung patatas kasi itatanim natin yan. And it will multiply pagdating ng autumn. Kasi nga, isang patatas, maraming patatas ang tutubo doon, guys. So, okay na tayo doon. Uwi na tayo ng bahay. Actually, itong place na to, medyo malapit doon sa bahay. Mga 6 kilometers. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Galing ako ng morning shift. Pero, uwi na talaga tayo ng bahay, guys. Pagod na ako. Wala. Nag-disinfectant na ako, guys. Alam nyo yung ginamit ko na disinfectant is itong alcohol gel na nanggaling doon sa church. Sobrang tagal na to. Mga 1 buwan na siguro itong mahigit. Ayan. So, ito yung ginamit ko. Ayan. Wala man akong dalang gloves. Pero hindi din ako magkalkal, guys, na magkalkal. Okay. Ano lang yung mabot ko, guys. Kasi malalalim talaga yung basurahan nila. Hindi ko kaya. Mahulog ako yung matuwad ako dyan na. Pasanapin ako ni Nico. Mahanap ako ni Nico no, sa loob na ng basurahan. Anyways, guys, pagod na ako. Uwi na talaga tayo ng bahay. Siguro bukas ko na lang itatanim yung mga napamili ko today. Tapos, gluluto ako ng pagkain gamit yung mga nabili ko doon for worth 10 euros. For worth 2 euros doon sa Lidl na Havikiden. Siguro meron ding tutubo talaga na strawberries, guys. Kasi ayan, meron na siyang bulaklak yung iba. Yeah, but we are not gonna be expecting a lot. Kasi binhi pa lang naman kasi ito. Kung merong darating na or kung merong tutubo na strawberry, goods, diba? Pero kung wala, okay lang din. Kasi binhi naman kasi ito, guys. Tapos ito yung ibang binili ko, guys, doon sa Lidl. Yung hookah na place. Ito yung mga gulay. Nakita nyo na to kanina. Tapos bumili din ako nito sa Lidl, guys. Itong mga beans. Kasi gusto ni Nico ng beans na itanim namin doon sa
pinlaw niya kahapon na lupa. Tapos merong ilang sunflower plants para background dun sa ating pag-garden. Ayan, 3 bags yan. Tapos itong para sa strawberry sa strawberry bed na pang cover. Tapos itong mga patatas, yan lang ang nakuha ko doon guys sa dumpster. Kasi hindi ko talaga siya maabot-abot guys. As in, ang bigat-bigat ng kanilang basurahan. Tapos ang lalim-lalim. Kaya hindi ko na ipinilit ang sarili ko. Anyways, sa susunod marami pa naman yan. Siguro pag umapaw sana yung basurahan nila noon na maabot talaga ba yung magaan-gaan. Pero yeah, I'm already happy na meron tayong binhi na nadagdag today. Para sa ating mga patatas. Meron pa sana doon guys. Pero hindi na talaga maabot. Sayang ba? But it's okay. So ito yung mga nakuha ko today guys. Or nabili pala for 2 euros itong box na to. Sulit din siya ah. Meron din ditong patatas guys. So kung hindi ako magluluto ng patatas. Pwede na natin yan siyang idagdag pang tanim na rin. Tapos gagawa ako ng sabaw siguro or stir fry gamit ito. Tapos yung saging, syempre kakainin natin yan. Ilang saging ba to? 3 saging siya guys. Ayan o. Ganda pa naman ang saging. Hindi pa man siya ganun ka sama yung itsura. Pero okay pa naman itong pechay oy. Yeah. Okay pa to. Pwede pa natin itong pakinabangan. Lulutuin ko yan right away. Ay, meron din palang peppers doon. Kompleto talaga ang pasabaw. Merong bell pepper. 2 bell pepper pala ito. 2 ba? Ay, 3. Ayan o, 3 bell peppers, may kamatis, tayo itong itong mga cherry tomatoes, may apples, may sibuyas dahon, tapos may 2 pak choy na gulay, tapos patatas. Yan o, yan yung laman guys. Sulit din yung 2 euros ah, not bad. Okay na yun kasi 2 euros lang naman din. Yeah. So, ito na yung magiging workplace ni Nico. Ready na siya. Ito yung table na paglalagyan ng mga kahoy. Bago siya ilagay dito sa machine guys para pang putol. So, in-install na nila ito kahapon kasama si Pauli. Yung friend ni Nico na metallic din dito. So, yan. Ready na ito guys. This week, meron na kami mga firewood na pwedeng mabenta. And yung isang workmate ko, bibili din sila sa amin. So, ito yung machine na pangkat ng mga kahoy. Tapos ito naman is yung lever, man yata ang tawag niyan guys, na ma-fold pa yan siya, na diretso siya sa trailer para yung kahoy doon, papasok na lang siya ba. Ayan, so ready na yan guys. And yung cutting machine pala na to is kino-connect siya doon sa tractor kasi meron siyang hydraulic system na na kailangan gamitin for cutting. But yeah, ito na yung mga logs. Yung ibang logs na andito na. Tapos yun. Tapos meron pa doon sa forest guys, marami pa. So kailangan pa yung collect. Bukas daw sabi ni Nico, i-collect niya daw yun. Yung iba. Yung magkakasya lang dito sa amin guys. And definitely itong lugar na to, mapupuno ito guys ng firewood. And bumili kayo ng firewood sa amin kasi kailangan namin ng pera para yung tinrabaho ni Nico nung summer is maging firewood. Tapos itong dito na side guys, mga raspberry bushes ito. Puro ito raspberries. Yeah. Parang wild lang ito na raspberries guys. Hindi siya tinanim. Ito wild lang ito dito lahat ng mga raspberries. Tapos dyan din meron meron din doong raspberries doon banda. Dito pala sa amin guys, hindi kami nagwawalis ng yard. Kasi hinahayaan lang namin na yung dahon is bumalik sa lupa. Pero kailangang mag-cut ng grass, i-trim siya para hindi masyadong mahaba. Yun lang. Yun lang ang kagandahan dito, hindi na kailangan magwalis-walis everyday. Nasira pala yung lutuan dyan guys. Oh, nung inararo ito kahapon ni Nico, kaya sabi niya, gagawa na lang daw kami ng bago nito.
Yung much better daw. Yeah, ay, bricks lang naman pala to. Yeah, so gagawa daw kami ng bago na ganyan guys para pwede kami mag-barbecue din dito or magluto. Pero ito na yung resulta ng gawa ni Nico kahapon. So yung mga roots na malalaki guys, tatanggalin natin yan. And dito natin ilalagay. So ito yung trampoline guys. Trampoline ni Anika. Para meron siyang laruan dito. So dito natin siya ilalagay para kita namin siya habang andoon kami sa bahay guys. Mas mabuti na dito kasi highway na kasi yan siya dyan sa gilid. Was dito is field. So hindi naman yan pumupunta si Anika sa field guys. Kaya okay na dito siya ilagay kasi para maglalakad din siya paakyat dito. Kailangan pagurin ang bata guys. Ang bata dapat pinapalaro, hindi pinapatrabaho. Mas gusto ko na naglalaro siya guys compare na nasa tablet siya or nasa phone. So yeah, i-assemble natin yan today dito na side. Where do we put your trampoline, Anika? Which side are we going to put? We'll place it here? Where? Where? That side. Okay. See, alam niya rin na dyan talaga ilalagay. Kasi ito kasi yung medyo patag na side dito sa taas ng hill guys. Pa ganyan kasi yan. Pa-hill kasi yan dyan. Nung bata ako dati guys, wala kaming trampoline. Never ko talaga na-experience yung trampoline guys. Until na dumating na lang ako dito sa Finland. But yeah, kung ano yung mga hindi ko na-experience noon, di syempre pa-experience ko yun sa anak ko para wala na siyang masabi. Charot lang. Basta kung kaya naman, bakit hindi, di ba? And Daddy used the trampoline too? Or is that just for Anika? Only for Anika, Mommy and Daddy too jumping there. Yeah, we only use this. Hakatotan ko yung kaiso sa Let's see how big it is. Yeah? Ni? Lakad-lakad lang ako dito sa field guys ba. Baka merong mga bird's nest dito guys. Kasi maraming mga ibon na lumilipad dito. Tsaka may naririnig ako nag-tweet. Yeah, may tayo dito ng rabbit oh. May rabbit na nagpupunta dito nung winter. So merong nest dito ng birds. Kasi yung mga birds dito din sa ganitong lugar din sila gagawa ng mga nest nila. Ito yung bahay namin andoon guys. Lapit na matapos nini ko yung trampoline. Konti na lang guys, matatapos na. Nani! Oh, sila! Yan o! Oh, saan ba?
Di pa yan tapos guys. Meron pa yan siyang protection para hindi bumalentong palabas. So, assemble pa namin yung sa sides niya. Tapos meron yan siyang net para hindi mahulog sa Anika sa labas. Meron siyang protection. How was your first jump? Good daw guys. Nag-i-enjoy siya. Konti na lang. Matatapos na. Gabi na guys and lumalamig na rin. Magna 9 o'clock na pero sobrang liwanag pa dito sa amin. It's a good thing kasi mahaba-haba din talaga ang araw kapag papunta na tayo ng summer. Salamat guys sa panonood ng video na to. I hope you like, share, and subscribe to our channel. We will see you again next time. Hey, hey!